Pero lang akong kaklaruhin kay Brother Leonard kasi kanina pinakita niya yung Bible at Spirit of Prophecy. Sabi niya, yan lang daw ang dapat natin paniwalaan. Eh tanong ko, ba't ka niniwala kay Andreasen at sa ibang mga LGT? Kasi hindi kasi fair. Binanggit mo yun para kontrahin, ipipremise ko lang binanggit mo kasi yun para kontrahin yung mga binabasa ni Brother Richard. Kaya ko tinanong yan kasi bakit kanina pinagmalaki mo si Andreasen at iba pang mga LGT pero ang basihan pala dapat is OP at Biblia. Ngayon, ginanggit ni Brother Richard yon, ginamit yung ganung statement. Pakipaliwanag mo nga, Okay. bakit sa mga Ito LGT po, no? gusto mo. Pero Sabi ko po. pagka, Kaya ako sinabi na pagkatiwalaan natin to, yung kaligtasan natin dito 1 lang minute. sa Bible at saka dito sa Spirit of Prophecy, dapat dito lang. Alam niyo po kung bakit? Pwede magkamali yung ating Bible scholar. Ngayon, si Pastor ML Andresen ay pinagkakatiwalaan na Bible scholar. Ang main difference niya sa ibang Bible scholars, mga kapatid, siya ay talagang tumira kasama ng ating propeta sa kanyang bahay at talagang nag-Bible study sila doon. At talagang kung noong naisulat niya yung kanyang libro na Sanctuary Service, ay talagang akmang-akma dito sa Great Controversy. Mga kapatid, kasi bago ko pa nabasa yung Sanctuary Service, nabasa ko muna to. Mga kapatid, nabasa ko muna yung Daniel Revelation. Nabasa ko muna yung Old Testament doon sa Sanctuary Service. Kaya pag kinonekta mo yung Sanctuary Service, Daniel and Revelation, Great Controversy, at kapag binasa mo yung Sanctuary Service, wow! Talagang akmang-akma, no? Hindi katulad nung libro na God's Character in the Last Generation Ay, siya po. na talagang sobrang mali. Sobrang mali. Time's up. Maling-mali. Sobrang mali. Yan. So time's up na po. 30 seconds respond, Brother Richard. Brother Leonard, hindi ka lang ang nag-aral ng Sanctuary Service. Mas matanda ako sa iyo, tandaan mo yan. Bago ka pa nag-aral niya, napag-aralan ko na. Pangalawa, yung sinasabi mo na tumira si Andreasen kaya tugma, hindi po totoo yun na porke tumira, tugma na lagi. Bakit? Si Judas nga, Judas Iscariote 3 taon kasama ng ating Panginoon ng Judas pa rin. Si Pedro, 3 taon, di ba? Nagkanulo rin pero at least nagsisi. Kaya hindi garantiya porke nakasama natuto Time's up po. ng tamang aral. Yan, time's up. follow up. Okay, follow up, Brother Johnson. Okay, kung naniniwala siya kay Mrs. White, sabi ni Mrs. White, yung boses ng General Conference ay consider as the voice of God. Tanong, dumaan ba sa GC ang LGT? Approve ba yan? Kung naniniwala kay Ellen White, Okay, sagutin ko na po. sige. Hindi lang po sa GC ng mundo. Sa GC po ng universe, dumaan ang Last Generation Theology dahil si Kristo po mismo ang author ng Last Generation Theology. Ito po, hindi ito pinagbotohan. Itong commentaries na ito, hindi ito pinagbotohan sa General Conference in Session, mga kapatid. Ang pinagbotohan ay yung statement ng 28 Fundamental Beliefs na PDF na maikli. Yung mga statements, ang pinagbotohan, hindi ito. Kaya kang sinasabi ko na pagka nagtiwala tayo ng 100% dito, no, mga kapatid, baka matulad tayo doon sa mga estudyante na nakinig sa ating mga Bible scholars, kahit mali, stay ka lang dyan, malulunod na tayo, lulubog na yung barko, stay ka lang dyan para mamatay ka. Dyan ka lang. Bawal maging perfect, hindi natin kaya yan. Bawal maging sinless, kahit sa tulong pa ng Diyos, hindi natin kaya yan. Hindi natin kaya. Yan ang turo ni Satanas mismo. Mga kapatid, babasahin natin. Time's up po. No? Time's up po. Brother Richard, 30 seconds. Ang turo ng propeta ng Seventh Death, makinig sa kung ano ang voice of General Conference, hindi sa kung kani-kanino. Kaya kung mayroong mainstream ngayon, napatunayan na kami at yung kinukuha naming aral galing sa fundamental belief at sa handbook of theology. So, yung kay Andreasen, ang dami rin naming nakakitang mali. Wala lang panahon ma-i-discuss ngayon. Kaya pwede na nating sunod-sunurin yan, mga aral na pinaniniwala mo kay Andreasen, na kontra sa aral ng mainstream. Okay, time's up po. Time's up. Okay, follow up, Brother Johnson. Okay, kung naniniwala siya kay Mrs. White, sabi ni Mrs. White, yung boses ng General Conference ay consider as the voice of God. Tanong, dumaan ba sa GC ang LGT? Approve ba yan? Kung naniniwala kay Ellen White, Okay, sagutin ko na po. sige. Hindi lang po sa GC ng mundo. Sa GC po ng universe, dumaan ang Last Generation Theology dahil si Kristo po mismo ang author ng Last Generation
Theology. Ito po, hindi ito pinagbotohan. Itong commentaries na ito, hindi ito pinagbotohan sa General Conference in Session, mga kapatid. Ang pinagbotohan ay yung statement ng 28 Fundamental Beliefs na PDF na maikli. Yung mga statements, ang pinagbotohan, hindi ito. Kaya ang sinasabi ko na pagka nagtiwala tayo ng 100% dito, no, mga kapatid, baka matulad tayo doon sa mga estudyante na nakinig sa ating mga Bible scholars, kahit mali, stay ka lang dyan, malulunod na tayo, lulubog na yung barko, stay ka lang dyan para mamatay ka. Dyan ka lang. Bawal maging perfect, hindi natin kaya yan. Bawal maging silis, kahit sa tulong pa ng Diyos, hindi natin kaya yan. Hindi natin kaya. Yan ang turo ni Satanas mismo. Mga kapatid, babasahin natin. Time's up po. No? Time's up po. Brother Richard, 30 seconds. Ang turo ng propeta ng Seventh Day, makinig sa kung ano ang voice of General Conference, hindi sa kung kani-kanino. Kaya kung mayroong mainstream ngayon, napatunayan na kami at yung kinukuha naming aral galing sa fundamental belief at sa handbook of theology, ha? So, yung kay Andreasen, ang dami rin naming nakakitang mali. Wala lang sa panahon ma-i-discuss ngayon. Kaya pwede na nating sunod-sunurin yan, mga aral na pinaniniwala mo kay Andreasen, na kontra sa aral ng mainstream. Okay, time's up po. Time's up.